Hello mga kameta, for today's video, ipapa-change oil ko muna ang baby ko. At dahil walang pasok ang beshi nyo, may libreng kainan kaming pupuntahan para makatipid ulit ang beshi nyo. Pero bago kami pumunta doon, may mga personal transaction muna kaming pupuntahan. Dumaan nga muna kami dito sa patahian. Ipapatahi daw muna ni Damulag ang bag niya. Kaso, sabi ni tatay, hindi daw yun natatahi ng makina. Kaya binigyan na lang ni tatay si Damulag ng sinulid para siya na lang daw magtahi ng mano-mano. Mura lang magpatahi dito kila tatay mga kameta. Kaya yung may balak magpa-repair ng mga damit at mga pantalon, dito na kayo magpa-repair kila tatay. Palabas na nga sa kanto ng puok ang beshi nyo. Eh ano naman ngayon? Anong connect? Hindi nga muna ako sa Dismark magpapa-change oil mga kameta. Magta-try muna ako magpa-change oil doon sa likod ng Target Mall na motor shop. Mura lang daw kasi doon at expert din daw at magagaling ang mga mekaniko nila. Pagdating ko nga dito sa shop nila mga kameta ay in-entertain agad nila ako. Nung pagkasabi ko magpapa-change oil lang ako ay pinalipat na agad ako sa kabila para maposisyon na at mapalitan na ng langis ang baby ko. Pinapunta na nga agad ako ni kuyang mekaniko sa tindahan nila para bumili ng langis. Nung tinignan ko ang available na mga langis nila, wala akong mamukaan dun sa langis na lagi kong ginagamit sa baby ko. Kaya kinuha ko kay Damulag yung pinicture niyang langis na lagi kong ginagamit. Nung pinakita ko sa tendera nila yung picture, wala daw silang available na kagaya ng langis na ginagamit ko lagi sa baby ko. Kaya sabi ng mekaniko, bumili na lang daw ako sa ibang motor shop, baka meron. Buti na lang, may nabili dito ang beshi nyo. Malapit lang dito sa shop na pinapagawan ko ng baby ko. Kung hindi, baka makapunta pa ako ng Dismark nang wala sa oras. Paktay! Habang pinapalitan nga ng langis ang baby ko, busy naman sa tindahan, kakahanap ang beshi nyo. Naghahanap kasi ako ng bracket para sa mini driving light ng baby ko. Hindi kasi nakaposisyon ng maayos yung mini driving light na pinakabit ko. Nasa taas kasi, nakasinter yung ilaw. Ganito lang pala ang magpa-change oil mga kameta. Tatanggalan ng lumang langis, lilinisan, at bubugahan ng hangin para siguro matanggal lahat ng mga natitira pang langis. Pagkatapos ay bubuhusan na ulit ng bagong langis. Totoo nga ang chismis mga beshi. Mura nga lang dito ang labor. Wow! Pagkatapos nga namin magpa-change oil, ay pupunta naman kami sa Target Mall para magbayad ng tubig at kuryente namin sa bahay. Si Damulag na nga ang pumasok sa loob ng Target Mall. Sa Robinson nga pala kami nagbabayad ng mga bills namin mga kameta. Ako magbabayad si Damulag ng kuryente at tubig mga kameta. Dito lang ako sa labas mag-aantay. May bayad kasi ang parking sa loob ng mall. Pag doon ako nag-park, dito kasi sa labas pala. Sayang din kasi yung gante. Magbayad lang naman kami ng kuryente. Kailangan magtipid kasi walang pasok ang beshi nyo. Init! Dumating na nga ang mulag. Ang tagal. Napakainit ito sa labas. Pagkatapos namin magbayad ng mga bill sa Target, ay dumiretso na kami dito sa bilihan ng mga saging. Nagchat kasi sa akin si Ate Lloyds, bili daw ako ng saging. Nasira na daw kasi yung saging na ibibigay sana ni Ate Ay, hindi daw na ilagay sa ref. Pagkatapos nga ay dumiretso na kami sa venue ng may libreng pagkain. Charing! Food trip ang pupuntahan namin dito sa Makabling mga kameta. Libre lang to. Wala kaming ginastos kahit piso. Dito na lang yata nakakaraos ang beshi nyo. Ang humanap kung saan may libre. Charing! Pagdating nga namin dito, ay binalot ko muna ang baby ko. Baka kasi matuyo yung gasolina. Charing! Sobrang init kasi ngayon dito mga kameta. Mabibilad sa init ang baby ko. Sensitive yarn! Naligaw pa nga dito ang beshi nyo. Umabot na ng 3rd floor. Sabi ko, parang hindi familiar sa akin yung mga pintuan ng mga kwarto. Kaya sabi ko, hindi to, baba tayo. Sa 2nd floor lang kasi nakatira yung pupuntahan namin. Natatawa na lang ako sa sarili ko dito mga kameta. Ang dami kasing nakatingin sa amin. Akala yata nila magnanakaw kami at hindi pa nakatanggal ang helmet ng beshi nyo. Hindi ko tuloy na videohan ang aktual na pagdating namin sa bahay na pupuntahan namin. Kami na lang pala ang inaantay nilang dumating mga kameta para masimulan na ang pananghalian. Food trip lang talaga ang sadya namin dito mga kameta. Hindi namin alam budol fight din pala. Nakatipid na naman ang beshi nyo for today's video. Charing! Shoutout nga po pala kay Ate Lloyds, kay Aileen, at kay Angge. Woo! Salamat Ate Lloyds sa masarap na ulam for today's tanghalian. Salamat din kay Aileen sa masarap na pansit pang partner para sa turon. Pang snack namin mamayang hapon. Food is life ang beshi nyo for today's video. Wow!
At salamat din kay Angge sa libreng soft drinks. Sana bigyan pa kayo ng maraming blessings ni God. Shoutout nga din po pala kay Madam Abby sa pag-welcome sa amin sa munting bahay nila. Pagkatapos kumain ng mga beshi nyo, binalatan na nga agad nila ang saging mga kameta. Hinati-hati na din para maibalot na sa wrapper at maging turon na ang tawag sa kanya. Charing! Inihanda na nga agad namin ang magiging stock namin para mamayang hapon, para lulutuin na lang pagsapit ng gutom. Charing! Magmamagic kasi ang mga beshi nyo for today's video mga kameta. Espesyal nga pala ang turon namin ngayon mga kameta kasi meron siyang langka. Wow! Ang bilis naman ang transition ni Beshi. Di ko alam kung anong sasabihin ko sa part na to mga kameta. Kung lumipas na ba o nakalipas na o di kaya dumating na ang oras na hinihintay ng beshi nyo. Ito talaga lagi ang struggle ng beshi nyo, ang pagta-translate sa Tagalog. Habang nagpiprito ang beshi nyo ng turon, nagpa-practice naman ako mag-TikTok para may pang-reels mamaya ang beshi nyo. Charing! May mga iilan na nga akong naluto dyan ng mga turon mga kameta, kaya pinakain ko na ang mga beshi nyo. Masarap kasing kainin to habang mainit pa. Sponsor lang pala lahat to mga kameta. Walang ginastos dito ang beshi nyo. Busog na nga daw ang mga beshi nyo dyan mga kameta, kaya ang dami pang natira na turon at mga ulam. At dahil dyan, ngiting tagumpay na naman ang beshi nyo. Nakalibre na nga sa tanghalian, may pa-snack pa, meron pang patikom para sa hapunan. Wow! Share ko lang ang naging tipid tips ng beshi nyo for today's video. Siyempre, bago mag-uwian ang mga beshi nyo, hindi pwedeng mawala ang pagtitiktok. Ito na, ang practice ng beshi nyo kanina habang nagluluto. Tinanggal ko pala ang sounds dito mga kameta, baka kasi makopyright ang beshi nyo. Yun lang, bye-bye! Thank you for watching! See you in my next Jan Venture.